Now, I want you to open your Bibles in the book of John. We'll be reading from John chapter 2, verse 1 up to verse 12. John chapter 2, verse 1 up to verse 12. This is the first miracle that Jesus ever did in the Bible. John chapter 2, verse 1 up to verse 12. Salita nating basahin. On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Verse 2. And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." Verse 4. His mother said to the servants, "Whatever he says to you, do it." Verse 6. Jesus said to them, "Fill the water pots with water." And they filled them up to the brim. Verse 8. When the master of the feast had tasted the water that was made wine, and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom. Verse 10. This beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee and manifested His glory, and His disciples believed in Him. We'll cut the verse from there. May the Lord add His blessings upon reading of His words. You may now take your seats, please. Now, the title of the message that I would like to share with you this afternoon is From Water to Wine. From water to wine. In this story, a miracle was needed to save the reputation of the family and the new couple for the ultimate embarrassment of not being able to provide enough for their guests and their friends. Alam niyo po ba na sa kanilang kultura, maging sa atin naman, nakakahiya na mag-i-invite ka ng mga guests pero hindi naman pala sapat ang iyong ipakakain. Hindi naman pala sapat ang iyong ihahanda para sa kanila. They would be forever remembered in this small village as the ones who failed to take care of the needs of their guests. Now, the supply of wine was already running low, and Jesus and His disciples showed up. Tsaka dumating si Jesus at yung kanyang 5 disipulo. Now, the Gospel of the book of John is full of symbolism and allegory. Ibig sabihin, may mga hidden meanings na nakapaloob sa bawat kwento ni John. I want to give you a brief background of when the book of John has been written. The book of John was written not by John himself, but by the philosophers na naging disciple ni John. So, ang mga nagsulat, mga philosopher, mga matatalinong tao. They were the thinkers of their time. So lahat ng presentation nila, maging sa simpleng miracle ni Jesus, merong nakapaloob na istorya o prophetic things that will take place in the life of Jesus. Now, the story that we have read started with a statement on the third day, sa ikatlong araw. Alam niyo, ito po'y binibuild up na ni John noon pa man. Ang kwentong ito'y binibuild up niya na. Now, after Jesus died on the cross, after 3 days, He will be raised from the grave. At ano pong mangyayari sa mga mananampalataya? Babalik si Jesus sa kalangitan, ihahanda ang kalangitan para sa iyo at sa akin. And then we will be having a great feast, the wedding of the Lamb. Tanong mo nga yung katabi mo, kasama ka ba doon? Naku, alanganin ng sagot. But I will be prepared for God's people. So John was telling here about the upcoming events that will take place.
when the believers of Christ had been reunited with Jesus himself. Now, after the disciples and Jesus arrived at the wedding, Jesus' mother approached him and said, "They have no more wine." So, nung pagkakita pa lang kay Jesus, nilapitan na si Jesus kasama yung kanyang 5 disipulo. Ano ka ba? Wala na silang wine. Wala na silang juice. Now, some believe na yung statement daw na ito ng nanay ni Jesus ay parang sinasabi niya na, dumagdag pa kayo. Kung kailan naman paubos na, tsaka pa kayo mating. Na-experience na po ba yan? Na paubos na yung pagkain? Tsaka may dumating na mga bisita? At yung mga bisitang dumating, kilala ninyong notorious kumain? Pag sinabing notorious, member ng demolition team. Talagang dinidemolish nila lahat ng ihain mo. Yun ang sabi ng marami na expression ng nanay ni Jesus. But the more likely scenario is that Jesus' mother has known all along who he was and what he was capable of doing. Alam ni Mary that Jesus can do something wonderful about this situation. So out of his reluctance to start his ministry before its time, she tells the servant, anong sabi ni Mary dun sa mga alipin? Anuman ang sabihin niya sa inyo o ipagawa sa inyo, gawin ninyo. Now, this particular story of turning water to wine tells us of 3 important things about Jesus. 3 bagay na magpapakilala kung sino si Jesus sa buhay mo at sa buhay ko. The first thing that we need to understand is that Jesus truly cares for our needs. Ang Diyos o si Jesus ay tunay na caring pagdating sa lahat ng ating pong mga pangangailangan. Jesus' mother knows that He cares about people. Kung meron mang ninanais palagi si Jesus sa kanyang buhay, ay kalingain ang tao, kalingain ang kapwa. He cares about all our needs, not just our spiritual needs. Now, don't get me wrong. Ang tunay na pagpapala ay nasa pagpapalang espiritual. Ngunit hindi lang iyan ang kayang sagutin ni Jesus sa buhay mo. Lahat ng aspeto ng buhay ng tao, nais tayong tulungan ng ating pong Panginoon. He cares about people being unnecessarily embarrassed. He cares about people enjoying the blessings of God. Kapatid, si Lord, masayang Lord. Amen? Jesus is the kind of guy you want to have in the party. Kung meron ka mang dapat iniimbitahan sa party, si Jesus. Because He knows how to have a good time. Kung nagbabasa ka ng Bible mo, saan laging matatagpuan si Jesus? Saan? Anong sa bundok? Saan? Naku, talagang wala nagpapasa. He would always be seen having fellowship with the drunkards, with the sinners. Nung pinuntahan niya si Zacchaeus, saan sila pumunta? Sa bahay ni Zacchaeus, and they had a party there. Sa sobrang saya ni Zacchaeus, anong sabi niya? "Oh Lord, you had visited my house. Ano man ang ninakaw ko sa aking kapwa, ibabalik ko ito. At kung may kulang pa, babayaran ko." Woo! Party, party. Pati yung mga pinagkautangan ni Zacchaeus, wow, masaya silang lahat. Sa lahat ng lugar na pinupuntahan ni Jesus, nagkakaroon ng kagalakan. And He enjoyed Himself too much na ang tawag ng mga detractors sa Kanya, na mga bashers ni Jesus, ang tawag sa Kanya, glutton and drunkard. No one ever accused Jesus of promoting a dour, rigid, emotion-stifling religion. Just the opposite. Okay? Kaya wag niyo po laging titignan si Jesus na yung kinalakihan natin. Ano yung tsura ni Jesus? Yung laging seryoso ang mukha. Yung talagang walang emotion, tapos lagi nakaganon. You don't think and project Jesus that way. Kung meron man nagsabi na nais niya ng kagalakan sa buhay ng tao, si Jesus ang simbolo mismo ng kagalakan
ng puso ng tao. Wherever Jesus went, there was life and there was joy. Ano ang mission statement ni Jesus? In John 15:11, that His joy might be in us and that our joy might be complete. He is the God of irrepressible joy. And He has come to share it with you and with me. Nais ng Diyos na ikaw at ako ay magkaroon ng kagalakan sa buhay. Amen? Pakisabi nga sa katabi mo, nais ni Lord na maging masaya ka? Bakit napakalungkot ng pagkakasabi mo? Pakiulit. It is God's will for you to enjoy life. It is God's will for you to enjoy His blessings in your life. It is God's will that we can have that happiness in our hearts. Now, alam nyo, tayo madalas, nakakalimutan natin na lahat ng benefits ay kayang ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Pero isang lalaki, I know I mentioned this before, he's just an ordinary employee. Kaya lang one time, somebody had handed him out a pamphlet. Ano yung laman ng pamphlet? Of a cruise. Sasakay siya sa cruise ship for 3 days, paikot-ikot lang sila. Oh, the luxurious ship. Okay, sasakay siya doon. Dahil ordinaryong empleyado lang siya, he could not afford right then and there to buy the ticket. So anong ginawa niya? For 2 years, he saved money. Sino po sa inyo hanggang ngayon, ginagawa mo pang practice na pag may gusto ka, pinag-iipunan mo, taas ang kamay. Salamat, President. Alam niyo, gusto ko to, napaka-interactive niyo. Now, he saved money just to buy for that cruise ship ticket. So after 2 years, nakaipon siya ng pera. Kaya lang, nung panahon na para bumili ng ticket, nagdadalawang isip siya. Kasi bakit? Pambili lang ng ticket ang meron siya. Wala ng pocket money. Ang iniisip niya, oh, I won't be having enough money to buy for food. Kamusta naman ako doon? Ano mangyayari sa akin? Pero dahil sa pangarap niya, ang sumakay ng isang luxurious ship, tinuloy niya pa rin. Ano ang ginawa niya? Nagbaon siya ng isang loaf ng tasty bread at peanut butter. So pagsakay niya doon sa cruise ship, wow, ang kanta ng cruise ship. All the amenities, the luxurious things na kasama ng ship. Oh! Pag tanghalian na, babalik siya sa cabin niya. Magpapalaman siya ng peanut butter at tinapay. Nung dinner, napansin niya, nakasuit yung mga tao. At orderan sila ng lobsters, steaks, oh wow, champagne, oh wow. Siya, bumalik siya sa kwarto niya, sabi niya, I cannot afford that. Ginawa, tinapay at peanut butter. Hindi natin alam kung anong tatak. Huwag mo nang tanongin, trigero ka. The following morning, oh, the people at the cruise ship, they were enjoying a buffet breakfast. And he thought to himself, oh, that's expensive, that's a buffet. Mahal kaya ang buffet. So, he went inside, he stayed in his room. Again, bread and peanut butter. Lunch had come. Bread and peanut butter. Dinner had come. Oh, he was so hungry. Oh, I'm really hungry. So he thought to himself, I'll just stay in my room. Para hindi naman nakakahiya, dito na lang ako sa room ko. Ang natira sa kanya, alam niyo yung huling parte ng tasty? Yung pisngi. At peanut butter. Pero hindi na-satisfy yung lalaki. Lumabas siya. Pumunta siya dun sa isa sa mga crew ng ship and he asked,
Can I wash dishes for food? Pwede bang maghugas na lang ako ng mga pinggan para pakainin ako? Tinignan siya mula ulo hanggang paa nung crew. Do you have your ticket? Yes, I have my ticket. As a matter of fact, I have my ticket. But you know, ang dami na sinabi. Parang Pilipino eh. Sabi niya, you know, I don't really have enough money to buy for food and I cannot afford that. The crew asked once again, do you have the ticket? Oh yes, I have the ticket here. Alam niyo, sabi sa kanya nung crew, hey! Since the time that you set your foot on this ship, you're entitled for everything. I mean, everything. Sabi ng lalaki, you mean the steaks? Oh yes. You mean the lobsters? Oh yes. You mean the champagne? Hey, dude, everything. Tatlong araw lang yung cruise ship. Nasayang na yung 2 araw. And he was really regretful about it. Okay? Na bakit ko sinishare to sa atin? A lot of us are like that. Ang tingin natin sa Panginoon, si Lord concerned lang sa atin pagdating sa mga big time events ng buhay. Ang tinitignan natin, si Lord pwede mo lang lapitan pagka yung problema mo mas matangkad na sa'yo. Si Lord, ang iniisip natin, pwede nating tawagin pagkabarko na ang problema natin. No? Now what? From little things in your life up to the greatest things in your life, pwede kang tumawag sa Panginoon because He cares for you and for me. Hallelujah. Yung nilapit ni Mary kay Jesus, it was a simple request. But Jesus had granted that request. Bakit? Dahil nais niyang ipakita na ang Diyos ay hindi lamang sa pangmaliliit na mga bagay, mga kapatid. Sa lahat ng pangangailangan mo, si Jesus ay merong katugunan. Amen? That's what we tend to forget. We tend to forget that He takes care of our needs, both great and small. Walang bagay na ordinaryo na pwede mong ilapit sa Panginoon. Lahat pwede mong ilapit sa Panginoon. Naghahanap ka ng forever, di pag-pray mo. Amen? Hingin mo kay Lord. Alam mo yung maliliit na bagay na sinasabi mong, naku, petty lang to, baka, alam mo na, baka sabihin sa akin ni Jesus, ano ka ba, ang babaw mo? No, walang sasabihin mababaw si Lord sa'yo. Dahil kapatid, mas mainam na napaka-dependent natin sa Panginoon kaysa dependent tayo sa ating sariling mga kakayanan. Amen? Let's give God a clap of praise this afternoon. He's not a little God. He is a big God. Hindi lamang little things ang kayang gawin ng Diyos. Alam niyo, ang tingin natin sa Panginoon, napakalayo. Have you ever thought that God is so far? Alam mo, kapag yan ang pananaw mo sa Diyos, para kang yung merong popular religion. Noon, sikat to eh. And they are bringing it back right now, yung tinatawag na deism. Yung deism, ang paniniwala nila, they have a God. There is truly a God. Meron talagang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Kaya lang, sa kanilang paniniwala, nung nalikha ng langit at lupa, yung Diyos na yun napagod. Na-stress. Si Lord pala na-stress. Na-stress yung Diyos na yun sa paniniwala nila at namasyal. So ano pong nangyari dun sa popular religion na yan? Na tayong mga creation, hinayaan na, pinabayaan na. Para na kayo sa mga buhay nyo, malalaki na kayo. Yun yung popular belief ng deism. That is not a personal God. Pero kung babasahin mo ang Bible, kapatid, from the very letter of it, our God is a personal God. Amen? Ang Diyos ay personal sa iyo at sa akin. Hindi lang siya concerned sa kabuuan ng church. Hindi ka man sikat, so to speak. At sinasabi mo mang maliit ka, kapatid, tandaan mo ito.
maging ang ibon ay inaalagaan ng Panginoon, maging ang dami ng ating mga buhok ay bilang ng Diyos. Ang bawat pangalan mo, ang bawat pangalan ko, ang anumang pangangailangan natin, hindi man natin sabihin sa tao, ay batid ng ating Panginoon. Hallelujah! Alam mo, ang core issue sa buhay ng tao is worry. Pakisabi nga sa katabi, worry. Mahilig tayo mag-alala. Alam niyo, mayroong magandang passage sa Scripture na ang nagsulat ay ang isa sa pinakamalapit na disciples ni Jesus. Sino yun? Si Pedro. Anong sabi ni Peter in 1 Peter 5:7? Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Ibigay mo ang lahat ng iyong alalahanin sa Diyos. Dahil siya ay, He cares for each and every one of us. Worry. Lagi na lang tayo nag-aalala. Nakapag-participate na po ba kayo sa isang psychology exercise? Sa pagpasok mo sa kwarto, may bibigay sa iyong kapirasong papel. Ang nakalagay doon, red car. Hindi ka bibigyan ng red car, pababasahin ka lang ng pamphlet na may nakalagay na red car. At pagkabasa mo nun, sasabihin sa iyo, you focus on the red car. You focus on the red car. Tapos kukunin sa iyo yung papel, at ang uutos sa iyo, kalimutan mo yung red car. Matapos mong i-focus sasabihin, kalimutan mo. Ang hirap kalimutan. Bakit? Ipinokus mo dun yung isip mo The more you want to forget about the word red car, the more na pumapasok siya sa isip mo. Same thing is true with your life and with my life. Lalo tayong nag-aalala mentras iniisip natin ng iniisip ang ating mga problema. Sabi nga sa katabi mo, pumayapa ka kasi. Alam mo, pag lagi ka nagwo-worry, nagtatawa na lahat ng tao, ikaw seryoso pa. Yung nag-joke na, talaga ang saya-saya ng joke. Talaga, nagtawa na lahat, ikaw. Baga halos himatayin na sila sa kakatawa. Ikaw, tigas pa naman. Tapos sasabihin mo pa, ulitin mo nga, ano yun? Wala ka sa buhay mo, di ba? Worry does. Ginagawa yan ang worry sa buhay ng tao. Anxious thoughts or our natural response to cares of life and are like that. Many of us spend sleepless nights. Di tayo makatulog, kakaisip sa mga problema natin. Para namang masusulba mo kung di ka matutulog. The Bible says, instead of being weighed down by our concerns, we should give them to the Lord. Amen? Pakisabi nga sa katabi, bigay mo kay Lord. Yan ang sabi ni Apostle Peter. Cast your cares upon the Lord. Anong sabi ni Jesus in Matthew 6:32? Your heavenly Father knows that you need all these things. The way to forget our worries is to concentrate on the goodness and loving care of God, not on the problems that plague us. Gusto mong tumapang sa panahon ng pagsubok ng buhay? Gusto mong maging matatag sa panahon ng pagsubok ng buhay? Gusto mag-alala, isentro mo ang kaisipan mo sa kabutihan at pangako ng ating Diyos. Kapatid, ulit-ulitin ko sa iyo, kung naging mabuti ang Diyos sa iyo noon, hanggang ngayon mabuti ang Panginoon. At sa mga darating pangyugto ng buhay mo, mananatiling mabuti ang Panginoon. You tend to focus, you focus on the goodness of God. Dahil mentras tinitignan mo ang pangako ng Diyos, napapaalalahanan ka na may gagawin ang Diyos sa buhay ko. That's what the psalmist had said. Anong sabi ng salmista in Psalm 94:19? In the multitude of my anxieties, your comforts delight my soul. Kahit na ang dami kong alalahanin, pag naalala kong ikaw ay nariyan sa akin, pumapanatag ang aking kalooban. Tandaan mo, kapatid, walang bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon. Ang lahat ng iyong kailangan, si Kristo pa rin ang tunay na
kasagutan. Amen? Now, I want you to understand this afternoon, brothers and sisters, that we should cast our cares upon Him. And He desires for us to be dependent upon Him. Pakisabi sa katabi, dependent. Maging dependent tayo sa Diyos. To trust in Him with all of our hearts. To lean not on our own understanding. Alam mo ba kapatid, na sign ng maturity ng pagiging Kristiyano, ang pagiging dependent natin lalo sa Panginoon. The more we become dependent to God, the more we become free, and the more we become mature. Hindi ka natatali ng pag-aalala kapag ka ang puso mo, ang isipan mo, tiyak na sinasabing anuman ang problema ko, may Diyos ako na may hawak ng aking buhay. Amen? That's the first thing that we can learn about Jesus in this particular story. Jesus cares for all of our needs. Secondly, Jesus can turn the ordinary into extraordinary. You know, Jesus has a way of taking the ordinary and making it extraordinary. See, Jesus, He did not come to give us information. He came to give us transformation. Jesus did not come to give us new ideas. He wants to make us new people. The water did not just appear to be wine. Hindi po nagmukhang alak lamang yung tubig. It was literally transformed into wine. And the best of wine at that. Some people are having a hard time believing that this miracle is possible. But as a matter of fact, every single day, God is turning water into wine. Now, just look at the vineyard. The rain falls on the ground, and the vine draws the water up to the branches, and it transforms into the juice of the grape. When the juice goes through the natural process of fermentation, it will become some of the finest wine that people can taste. Now, God is in the business of transformation. Sabi nga sa katabi, transformation. Alam mo ba na si Lord ang original na transformer? He transforms people's lives. You know, the world wants us to get a new hairdo. Mundo ngayon, ang daming style ng buhok. Sa mga kababaihan, meron na ngayon pom-pom look. Pom-pom look. Sabi ko na pom-pom look. Parang pom-poms, pastor. Yung tinali-taling ganun, tapos nagmukhang pom-poms, tapos in-spray ng pangkulay, pom-pom look. Talaga? May kabataan akong kausap last Sunday, ano yung buhok mo? Semi-mohawk. Ano yung semi pa? Meron bang full? Ang daming style. People would like us to have a new hairdo, a new wardrobe. Ang daming style ng damit ngayon, promise. Tsaka yung mga hindi uso noon, uso, ngayon. Yung mga necktie ko na pinagtatatapong ko na dahil ang lalapad. Uso, kaya nagsuot ako malapad ngayon eh. Yung mga floral noon, sabi ko, ang babadoy. Ang tatay ko dati, pag nag-necktie, bulak-lak sa baduy naman ito. Pero yun ang uso ngayon. At hirap na hirap ako, ang dami ko ng mall na pinuntahan. Naghahanap ako ng floral na necktie. Wala akong makita. Yung hindi uso noon, uso ngayon. Nawala dati yung mga, alam mo yung mga pantalon na parang nagwawalis ng kalsada. During the 70s, you know, the 70s style. Ngayon, uso na naman. Pitis na pitis dito, tapos pagdating sa dulo, ang lapad. Parang walis ng Metro 8 noon. You know, people would want us to have a new hairdo, a new wardrobe. Society would like to allow us to learn new skills. Ang dami na do-it-yourself ngayon, di ba? Sa internet, pag tingnan mo, do-it-yourself. Pati yung pagbe-bake, naku dati, kailangan mag-aral ka ng baking para matuto kang gumawa ng cheesecake. Hindi na kaya ngayon.
Do cheesecake. Bake cheesecake without baking. Talaga nang pinasa ko, totoo ba to? And you want to try it. Yung mga pagkain sa restaurant na shiitake mushroom with oyster. Tra. Hindi mo nga alam kung ano yung mga pinaglalagay doon. Ngayon, pwede mo nang gawin. People would like us to learn new skills. Ang carpentry dati, napakahirap gawin niya. Carpentry? Sino sa inyo marunong ng carpentry? Sabi sa inyo eh. Ano na ba magsusukat ka? Yung may anggulo pa? Sinusukat mo, meron ka pa yung pag ganun na ruler. Paglagari mo naman, tabingi. Sabi ko na nga ba, wala akong talento dyan. Meron naman magagaling dyan. Pero ngayon, ang dami ng do-it-yourself. Precast na. Tatanggalin mo na lang parang puzzle. Tapos, may screwdriver ka na, parang hirap na hirap ka pa. Ang dali na. That's what the world will want us to learn. Nawala tuloy yung notes ko. People would like to lose weight. Lagi na lang gusto magpagaan. Gusto laging yung mukha talaga hapis na hapis. Alam mo, for health reasons, that is wonderful. Kung health reasons lang, tama yan. Pero para talbugan mo yung kaopisina mo, naku, mali naman yung motibasyon. Bakit? Dahil pagka na-reach mo na yung goal mo, natalbugan mo na siya, lalamong ka na ulit. Pero kung health reasons lang, that's important. A lot of us would like to lose weight. A lot of us would like to have a facelift. Batak dito, batak doon. Kaya tingnan mo mukha, fix na. Pagka kumain, yung talagang voice, mapunit eh. Ba't nilagay ito? But you know what? Jesus doesn't want to change our looks. He wants to change our hearts. Ang puso natin ang nais baguhin ng Panginoon. He doesn't want to give you a new suit. He wants to make you a new person. Jesus doesn't want to rearrange you. He wants to transform you. Now, people today, nowadays, they want to look better on the outside. Lagi na lang gusto maganda. Lagi na lang dapat maayos ang damit. Laging gusto kapag depende sa tama ng araw ang make-up. May ganyan na ngayon. May make-up na pang tanghalian, may make-up na pang hapunan. May make-up na pang uwi ng bahay. Yung pang uwi ng bahay, iba pang make-up. We want to look better. There's nothing wrong with that. But I want you to understand that Jesus would want our lives to be transformed. Hindi sa panlabas, kundi sa panloob. Dahil pag binago ni Jesus ang panloob nating mga buhay, lumalabas ang kagandahan, ang kaningningan ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng ating pong mga buhay. Amen? Hallelujah! Pakisabi nga sa katabi mo, Jesus will change you. Now, when Jesus turned the water into wine, He did not just change the color and fool the taste buds. He actually changed water into wine. Now, anong nangyari? When Jesus turned the water into wine, the mood of the party was changed. Tandaan mo, ang kanilang mood nung mga panahon na yon, aligaga mode. Nag-aalala na sila, bakit maubusan na ng wine? Wala pa sa kalagitnaan ng pare. Mapapahiya na sila. Jesus changed it. Maaring si Mary, beast mode na. Dahil anong sabi ng mga scholars, kamag-anak ni Mary yun eh. Maari pa nga daw pong kapatid ni Jesus na babae yun na ikinasal. Kaya gano'n na lang kaaligaga. Kayo po ba na-experience ninyo sa bahay ninyo? Na mauubos na yung pagkain, tapos ang gulo-gulo sa handaan? Ang unang nagiging beast mode dyan, nanay. Talaga naman, huwag kang hahara-hara sa daanan nun. Nabago yun. Jesus changed the mood of the party. At hindi lamang yung family ang nabago. Anong sabi ng Bible? His disciples were transformed.
The Bible says He thus revealed His glory, and His disciples put their faith in Him. Jesus came to transform people. Alam nyo, sa kanila, bago ka kumain, naguhugas muna. Sa atin din naman, galingan nyo pong naguhugas ng kamay. Sa kanila, hindi po basta hugas ng kamay, may seremonyas pa. Yung mga water pots na nakalagay doon sa bahay nung ikinakasal, yung po ay para sa ceremonial cleansing. Lahat ng guests, merong alipin na lalapit. Hugasan ng kanilang kamay, hugasan ng kanilang paa. Now, symbolically speaking, in the book of John, nung wala pa si Jesus, ang pakiramdam ng mga Hudyo, sa tuwing naguhugas sila, okay na yun. Maging ang kanilang mga kasalanan, nalinis na. Okay? But when Jesus came, oh, hallelujah. It is a symbol that when Jesus turned the water into wine, the wine speaks of the Holy Spirit. Na ang banal na Espiritu, hindi ka lang niya lilinisin sa panlabas mong buhay. Mula isipan, hanggang puso, hanggang sa kaibuturan ng iyong buhay. Ang kapangyarihan ng Santo Espiritu ay tunay na lilinisin ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen? A clap of praise this afternoon. From just a mere tradition, Jesus made a covenant with the people that He will be transforming their lives. And let me just tell you this thing this afternoon. There is no limit to God's grace. Alam ba na walang limit ang kahabagan ng Panginoon? Di ba sa atin, pag hiningan tayo ng tulong, 1 is enough, 2 is, 3 is, worse. Sa una, pangalawa, tutulong ka pa. Sa pangatlo, tatandaan mo na yan. Yan na siya. Iiwasan mo na yan. Okay? But you know what, with Jesus, there is no limit to God's grace in your life and in my life. He gives extraordinarily. What Jesus gives is never just enough. It is always more than enough, and with plenty of left over. In ordinary places, He creates extraordinary beauty. Bakit ko po nasabi yan? Jesus turned water into wine. Jesus can turn a sinner into saint. Tignan mo yung katabi mo. Yan ay example ng ordinaryong makasalanan, pero pinabanal at ginawang dapat ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Alam mo, hindi mo na kailangang magpa-aproba pa sa simbahan para maging santo ka. Ang tawag sa iyo ng salita ng Diyos, Paul had written, na ikaw na mananampalataya ni Kristo, ikaw ay tinatawag na saint. Pakisabi nga sa katabi, santo ka pala. Saint. We were cursed. Tayo'y mga sinumpa. But when Jesus steps in, ano nangyari? We were cursed, but now we are more than blessed. Amen? Ordinary cursed people. Now we are extraordinarily blessed by our God. He can turn fear into courage. Jesus can turn sorrow into joy. Jesus can turn your mourning into dancing. Yung matindi mong kalungkutan, kayang baguhin niya ni Jesus at gawing kagalakan ng iyong buhay. Jesus can turn your defeats into victories. Sa atin kasi, pag tayo nagfe-fail, ang tingin natin, talunan ka. Wala nang pwedeng mangyaring maganda sa buhay mo. Pero hindi, kapatid. Anong sabi ng salita ng Diyos? Ang lahat ng bagay, kahit na ang pinakapangit, ay kayang paglakip-lakipin ng ating Diyos upang ipalabas ang pinakamabuti, pinakamainam sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Sa isang mananampalataya, wala talaga tinatawag na defeat. Amen? Now, you can hear a lot of testimonies. Kahit na may mga malalala silang karamdaman,
Pero sa kabila ng kalalaan ng kanilang mga karamdaman, God can still use them to pray for other people. God can turn ugly things into beautiful things. Jesus can turn your despair into hope. And this is what I like. Jesus can turn death into life. Amen? Na ang tao, kinatatakutan ng kamatayan. Pero sa isang mananampalataya na may Kristo sa kanyang buhay, ang kamatayan sa atin ay pansamantalang estado lang ng buhay. Pagpapalit lang ng status. Ano status mo? Dead. Your status? Dead. But being alive in Jesus Christ. Hallelujah. Jesus can turn the ordinary things into something extraordinary. Last but not the least, ano ang sinasabi ng kwentong ito patungkol kay Jesus? Jesus is a generous giver. There were 6 jars containing between 20 and 30 gallons apiece. So at the very least, alam niyo kung gaano karaming alak yun? 120 gallons, as much as 180 gallons. Woo! Kaya mo bang lumaklak ng 180 gallons? Sa atin ng mga dating manginginom, dati, may emphasis sa dati. Ang dami nun. Siguro pag nakakita ka ng ganung karaming alak, buhay na buhay. May gigil pa yun. That's too much. Now, ang tanong nga ito, why did Jesus give so much wine? Bakit ang dami? Bago ko ituloy sermon ko, alam ko matatalino po kayo. Lalo na sa 3 p.m., ang tatalino ng miyembro dito. Sasabihin ng iba, Pastor, si Jesus pala promotor ng inuman. Tsaka, alam mo ba ang pinopromote ni Jesus, Pastor? Kung iinom ka rin lang, damayihan mo na. No. Baka masyadong matalino. Alam mo, yung sinasabing wine dito, in Greek language, it means pure juice. Hindi ito nakaka-lashing na tulad ng iniinom ngayon. It means pure juice. But naturally, kahit naman lumaklak ka ng maraming grape juice, nakakahilo kaya. Kung pure talaga. Kaya wag masyado matalino, Brad, ha? Bakit pinakita ni Jesus? Why did Jesus give so much wine? Because Jesus would like to show that He is a generous giver. He never gives just enough. He gives super abundantly. Amen? Pakisabi nga sa iyong katabi, siksik, liglig at umaaba. This is the same thing that Jesus had done when He fed the 5,000. Remember? Jesus fed the 5,000 with 2 fish and 5 loaves. 5,000 men, lalaki pa lang. According to studies, aabot sila ng 10 to 15,000, including women and children. Pero lahat yun nakakain. Hindi sila binigyan ni Jesus ng, amoy-amoyin nyo lang ha. Sipin yung busog kayo. Ha? No. Pedro, ipasa mo ang isda. Anong ginawa ni Jesus? He gave thanks to the Father. He fed the 5,000. Anong nangyari? May natira pa 12 basket full of fish and bread. Then Jesus fed the 4,000. Anong natira? 7 basket full of fish and bread. Sa lahat ng lumalapit kay Jesus, nakakarana sila ng higit pa sa kanilang inaasahang biyaya mula sa Panginoon. Amen? Ganon din ang buhay mo't buhay ko. Ang inilalapit lang natin kay Jesus, yung pangangailangan natin. But Jesus gives abundantly. Bakit? Ano yung abundantly? Hindi lang tinugon ni Jesus ang pangangailangan mo. Nilagyan ka pa niya ng nag-uumapaw na kagalakan at nag-uumapaw na kapayapaan na anuman ang mangyari sa buhay ko, meron akong Diyos na pwede kong kapitan sa lahat ng oras, sa lahat ng kapanahunan. Hallelujah! He gives more than enough. And even in the grace of God, He gives more than enough.
Si Pablo, anong sabi ni Pablo? I'm the chief of all sinners. Kung meron mang makasalanan, ako ang pinakamakasalanan sa pinakamakasalanan pa. Ano si Pablo? He was a blasphemer. He would persecute the church. Pinapapatay niya ang mga Kristiyano, lalo na pag ikaw ay kilala na mahusay na mananampalataya. Pinapapatay niya ito, lumalagda siya. Pero nung sabi niya, the grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Kaya kapatid, kung narito ka sa lugar na to, sinasabi mo, Pastor, napaka makasalanan ko at hindi ko alam kung kaya pa akong patawarin ng Diyos. Kapatid, nais kong maging maliwanag sa iyo. Ano man ang karumihan mo, ano man ang naging kasalanan mo, walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! He is the God of abundant grace. We have a generous God who lavished us with His blessings. Oh, I like the word lavishes. Alam mo ba that in the word in Psalm 145:16, generous to a fault, you lavish your favor on all creatures. Anong ibig sabihin yan? God's grace means that He is generous to a fault. Kahit na may mga pagkakamali tayo, hindi nagiging hadlang yan para hindi ka pagpalain ng Panginoon. Amen? Sino po sa inyo hindi na nagkakasala? Ever. Yung talagang zero. Yung paggising mo pa lang sa umaga mo, banal na banal ka na. Yung hindi ka na nagsasalita ng masama. Pag tumingin ka sa kapwa mo, hindi mo na pinag-iisipan ng masama. Talagang squeaky clean life. Sino po sa inyo hindi na talaga nagkakasala? Pakitaas pong kamay. Kasi kung nagtaas ka, ba't nandito ka pa? Now, as long as we're here on this earth, we will sin. As long as we are here on this earth, we will make mistakes. Pero kapatid, ang kainaman sa Panginoon, pag lumapit ka sa Kanya, handa siya magpatawad. Handa siyang maglinis ng ating mga puso. Tanda mo, kahit na ano pa ang nagawa nating pagkukulang sa harapan ng Panginoon, hindi ito nagiging hadlang upang ibuhos ng Diyos ang Kanyang masaganang biyaya sa buhay ng bawat isa sa atin. If you're reading your Bible, to the dying thief, doon sa magnanakaw sa krus na kasama ni Jesus, ano ang Kanyang binigay? Pangako ng paraiso. To the woman caught in adultery, anong sabi niya? Neither do I condemn you. Go and sin no more. To a grieving father who had lost his child, anong sabi ni Jesus dun sa bata? Talita kumi, I say to you, little girl, wake up. Life had given back to the little girl. And the one who denied Jesus 3 times, kilala mo yan? Si Pedrong Angas. 3 beses niya itinatwa si Jesus. Pero alam mo kapatid, si Pedro, ang kauna-unahang leader ng iglesia na namuna upang ang salita ng Diyos ay kanyang maipangarap. It means, no matter how many failures you may be having, ganong karami rin ang kahabagan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. God gives generously. And to you who come with your requests, He gives the promise of abundant life. Not just here, pero meron pang abundant life sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Tanda mo kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, He saves the best in last. Pansin mo, hanggang huli, masarap yung wine. Sa atin, kahit sa tradisyon ng mga Hudyo, ang kanilang unang sineserve, yung pinakamasarap. Diba kahit sa atin Sa pagkain, anong pinipresent natin? Yung unang pinakamagandang presentation, yung talagang masarap ang pagkakaluto, lalo na kung malaking handaan. Ano yung sineserve natin pangalawa pag mga busog na? Yung mga so-so na lang. Kasi nasa isip nila, masarap na yun Pag tinikman nila, nakakondisyon ng isip, masarap pa rin to. Kahit hindi na masyado. Ganyan ka-tricky ang isip ng tao. Sa kanila, ang wine na sinerve, very cautious sila na inumin. Kasi bakit?
Masarap to eh. Kailangan paunti-unti. Alam mo, kapag may experience ka ng pag-inom, hindi po gusto kong bumalik sa aking lupang pagkatao, no? Hindi ko po nami-miss, no? Pero kapag ikaw dati ka manginginom, pag masarap yung iniinom mo, hindi mo siya nilalaklak. Diba? Tapos chaser. Hindi. Pag iniinom mo siya, paunti-unti. Inilalagay mo sa bibig mo, pinadadaloy mo sa lalamunan mo. Tapos kakagat ka ng lemon. Oh, it's nice. Talagang ninanamnam mo. Sila ganon, yung pinakamasarap na wine, ninanamnam nila. Pero yung guest, yung master ng ceremony doon sa wedding na yun, pinatawag yung bridegroom, yung groom. Halika nga. Sabi niya, pampihira ka, big time ka, buya. Pero mo magmula umpisa hanggang huli, kahit niya mga nasiya kami, ang sarap pa rin ang pinigay mo. You're the man. Ano ganyan magbigay si Jesus? He gives generously, and He always saves the best hanggang huli. Now, ang Diablo iba. Ang Diablo ibibigay sa iyo yung best sa umpisa. Alam mo itong sinasabi ko sa iyo. Laging ang promotion ng Diablo, ito yung best now. Pero habang lumalawig, pasaklap na ng pasaklap yun. Parang baboy, diba? Yung biik. Pagka yung biik, alagang-alaga, tama ang temperatura, vitamins, lahat ng feeds, diba? Linis lagi na. Pero kapag malaki na, matapos alagaan, anong kasunod nun? Katay! Ganun ang Diablo, matapos kang patabain, katay ka na. That's how the devil works. Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, He gives what is best. From the beginning that you have received Jesus, up to the end of life. Alam mo kapatid, yung sinasabi mong best na buhay mo nandito, wala pa sa kalingkingan yan ng higit na pagpapalang tatamasain natin sa piling ng ating Panginoon when we hear Him say, "Well done, good and faithful servant." Now, in conclusion of this message, it is interesting to see na si Jesus waited until their resources had run dry before He performed the miracle. Kailangan munang maubos bago siya gumawa ng himala. Anong ibig sabihin nito sa buhay mo at sa buhay ko? You know, you don't come to God with your plans. You don't come to God asking for a miracle nang meron kang sariling diskarte. Most likely, ang ginagawa ng Panginoon, kung kailan wala ka nang kayang gawin, doon patutunayan sa iyo ng Panginoon that He is more than enough for all of your needs. And my challenge for you this afternoon, gawin natin yung sinabi ni Mary sa mga alipin. Do whatever He says. Gawin nyo kung ano man ang kanyang pag-uutos. Bakit? Mary knew for a fact that a miracle can happen. Sa buhay mo at sa buhay ko, kapag may pinagawa sa atin ng Panginoon, gawin natin. Why? Because there is so much blessing and so much miracle that God will be performing in your life and in my life. Let us bow our heads and let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, this afternoon we thank you for this wonderful moment that you had given to us, that we had listened to your words. It is my prayer that you would bless us. It is my prayer that you would speak to us. It is my prayer, Lord, that you change our hearts and our minds. Allow us to understand, Lord, that this is not just a simple story of miracle that had taken place long time ago. This is a story that speaks of who you are. You are Jesus who cares for all of our needs. You are Jesus who can turn ordinary things into extraordinary things.
You are Jesus, who is a generous giver. Lagi mo ipaalala sa amin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na kayang gawin ang lahat ng mga bagay na iyan. Habang ang lahat ng uli na kayo ko at matay nakapikit. Sa hapon na ito, maaaring sinasabi mo, Pastor, I need Jesus in my life. Nais ko ibigay ang buhay ko kay Jesus. Tanggapin siya bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Pastor, gusto ko ng buhay na pinatawad. Sa kabila na napakarami kong kasalanan ay merong kapatawaran. Pastor, nais kong lumaya sa guilty feeling of what I've committed long ago. Pastor, nais ko ng buhay na may katiyakan. Kapatid, ang lahat ng yan na nais mo ay matatagpuan mo kay Jesus. Kung kaya't sa hapon na ito, kung sinasabi mo, Pastor, I need Jesus and I want to give my heart and my life to Jesus. Habang lahat ng uli na kayo ko matay nakapikit, pakitaas mo lamang yung kamay. And I would like to pray with you. Salamat po sa kamay na yan. Meron pa po ba? Naitataas niya ang kanyang kamay at sasabihin niya, Pastor, I need Jesus. Salamat po sa kamay na yan. Even if you're at Cinema 6 and you would like to give your heart and your life to Jesus, today is a wonderful day. Suko mo ang buhay mo kay Jesus. Salamat po sa kamay na yan. Mahal ka ng ating Panginoon. Let's stand together in this place. Hallelujah. Now, sa mga kapatid po natin na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay. Alam mo, minsan talaga nakakahiya magtaas ng kamay, lalo na paglingon mo, ikaw lang ang nakataas ng kamay. But you know what, I want to congratulate you because you made that right decision. And if that is you who had raised your hand saying that you need Jesus, I want you to move out from your chair, lumabas ka sa upuan mo, pumunta ka dito sa harapan. Sabay tayong manalangin. Sabay nating isuko ang ating puso, ang ating buhay kay Jesus. Let us all together receive Jesus as our Lord and Savior, to offer our lives unto Him. If that is you, come. Kahit na hindi mo tinaas ang kamay mo, pero nararamdaman mong tila baga ikaw ay kinakatok sa iyong puso. Kapatid, yan ay katok ng Diyos sa buhay mo. Hindi aksidente na napunta ka rito. God had made this day possible so that once again you can experience the love of God in your life. So if that is you, I want you to come. Give your heart and your life only to Jesus. Hallelujah. No matter how young you may be, no matter how chronologically advanced you may be, there's always a room at the cross of Jesus. We'll be waiting for you. Praise you. Give you praise. Thank you, Jesus. Meron pa po ba? If that is you, come. Don't let this day pass you by without seizing this wonderful opportunity of you giving your heart, of you giving your life to Jesus. Thank you, Lord. Sa mga kapatid po natin na lumapit dito sa harapan, nais ko pong kayo sumunod sa maiksing panalangin na ito. Ito po'y panalangin ng pagsuko ng ating puso, ng ating buhay kay Jesus. Sabihin niyo po ng buong puso, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo at inaamin ko po na ako po ay makasalanan, na ako hindi matuwid sa iyong harapan. Ngunit sa hapon na ito, humihingi po ako ng kapatawaran mula sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako, baguhin mo po ako, patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, ako po ay nananampalataya na ako ay iniibig mo. O kaya't ikaw ay namatay, ngunit muling nabuhay para sa akin, upang ako ay bigyan ng kaligtasan. Sa hapon na ito, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Magmula po sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagpapatawad mo sa akin. Salamat po, Panginoong Jesus, sa buhay na walang hanggan
At salamat po dahil ang aking pangalan ay sinulat mo na sa aklat ng buhay. Salamat pong muli. Amen. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang sino man nakapagkaisa kay Kristo ay bago na nilalang. We welcome you to the family of God. Let's give them a hand this afternoon. Hallelujah. Right now, nais ko pong samahan ninyo ating po mga pastors. Bibigyan lamang po namin kayo ng libre papasayin. If you need personal prayer requests, they can be praying for you. And if you need some counseling, they can also be doing that for you. Let's give them a hand once again this afternoon. Hallelujah.